Oil prices have been volatile for the past few days, simula pa last week. And alam naman natin that yung pagtaas ng oil greatly affected the Philippine economy as a whole, which of course directly affected the PSEI. And kung nasubaybayan mo yung mga recent videos ko talking about the conflict sa Middle East and stock market analysis video where I talked about the PSEI and UK and US oil prices, siguro naman you are already convinced that it's important to monitor yung oil prices in relation sa PSEI kasi significant talaga yung role ng oil sa economy natin. So this means sobrang importante na you understand the significant price levels and chart patterns sa oil in order for you to navigate yung possible na price action hindi lang sa PSEI but also individual stocks. So in this video, I'll be talking about the key levels of oil prices, oil chart patterns, tapos yung PSEI. So andito ako ngayon sa daily chart ng UK oil priced in ng USD per barrel. So kahapon, yung price ng oil, nagkaroon ng surge, tapos umabot siya halos ng 115. So, eto siya, nag-create siya ng current high ng UK oil, which is 114.30 to be specific. So, this of course explains yung sudden drop na nangyari sa market kahapon if you're able to monitor yung galaw sa PSEI. Which of course, I already anticipated na pag-usapan ko nga yan sa mga previous videos na for every 10% na increase ng oil, kaya nating i-estimate na pwedeng mag-drop yung PSEI ng at least 3%, which of course happened. So ngayon, from the peak of 114.30, yung price ng oil nag-drop na ng more than negative 20%. So ngayon, nasa negative 22%. So dahil nag-drop na yung price ng oil, nakita rin natin na kanina nung market open, nagkaroon ng recovery sa PSEI, di ba? So, nasusundan nyo na kapag mataas yung price ng oil, pangit yung market, and kapag bumababa yung price ng oil, somehow gumaganda yung market natin. So, for UK oil, ito yung nakikita natin na naging galaw niya in the past few days. But I want to talk about the key levels of oil prices. Kasi hindi ibig sabihin na bumaba na yung oil prices, hindi na siya pwedeng tumaas ulit dahil hindi pa naman tapos yung nangyayaring conflict sa Middle East, 'di ba? So depende kung ano yung mga papanurin mong mga videos, yung mga babasahin mong mga articles. May ibang nagsasabi na tatagal pa daw, may nagsasabi na patapos na. But one thing is for sure, sa ngayon, nagkakaroon pa rin ng mga issues, which of course will create volatility. Kasi pag nagkaroon ng escalation sa gera, syempre pwede pang tumaas yung oil prices. Kapag nagkaroon ng improvement, de-escalation, then it's possible na bumaba pa yung oil prices. So, tingnan natin yung mga worst case scenario na pwedeng puntahan ng oil prices in relation sa chart niya. So, I'm operating in the assumption here na magko-continue pa yung gera and hindi siya mag-i-improve. So, gusto ko lang muna mag-zoom out para makita nyo yung bigger picture. So, andito pa rin ako sa UK Brent, pero this time, monthly chart na siya. So, kanina, yung na-identify ko na price level is itong 114.30. So, ito yan, no? So, tatanggalin ko lang ngayon yung horizontal line. And kung titingnan natin yung ginagawang pattern ng oil, ng zoom out na perspective, makikita natin na meron siya previously swing high dito nung September 2023. Tapos yung price niya, just a little bit under 100. And then, meron siyang naging swing low around this level nung March 2023. Tapos, nasa 70 yan. Ngayon, kung susundan natin tong ginawa niyang pattern, meron siyang trend line dyan na resistance. Tapos, ito yung bottom support line. So, you could look at it as a downward channel pattern, pwede din na falling wedge. And dahil nga dito sa gera, nakapag-breakout yung oil prices sa levels na yan, no? And very simple lang naman when you identify a pattern like this. In order for you to identify the potential target, kailangan mo lang i-plot yung area na may swing low papunta dun sa peak ng pattern. So, ito siya. Plinot ko dito sa around 58.6 papunta dito sa high niya, yung halos malapit na sa 100. Tapos, nung plinot ko yung breakout point, makikita nyo na pinuntahan niya
yung price level dito sa 114. So, just by looking at the charts alone, we were able to anticipate yung potential na puntahan ng price ng oil nang walang binabasa or walang pinapanood na videos with regards to the conflict, no? We're just looking at the breakout and the chart patterns. But of course, ayan yung chart pattern, pero ang nakatulong kung ba't tumaas yung price ng oil at abutin yung pattern na yon is yung negative catalyst ng Middle East conflict. So, kung kayang sundin ng oil yung ganong pattern at ayun yung naging target niya, ibig sabihin lang niyan, no, may bearing yung mga chart patterns at important price levels ng oil because there's a potential for oil prices to hit yung mga resistances niya at mga chart pattern targets as long as merong negative catalyst. So ngayon, ano ba yung mga key price levels ng oil in relation sa mga patterns na pwede niyang gawin? So very obvious na meron tayo dito na swing high ulit nung March 22 pa, and yung high ng oil dito, ito around 133. So, kung titingnan natin, actually parang overshoot lang siya ng resistance nung sobrang tagal ng panahon, no, 2011, 2012 pa, na umabot yung price ng oil nung 128. So, ibig sabihin, yung 128 papuntang 132, 133, this is a key level for oil kasi resistance yan. Once we were able to establish yung key levels na yan, pwede na natin ulit tingnan yung chart pattern na ginagawa pa ng oil, no? So, kanina, na-identify ko yung falling wedge on a shorter term na period. Kasi ang naging basis ko yung swing high na to. So, ano naman yung makikita nating chart pattern kapag ang naging basehan natin nung pattern na yon is yung swing high na to? So, nakikita ko na ganun pa rin, may trend line pa rin siya dito. So, nakikita naman natin na ito yung sinusundan niya na resistance. And then, ito yung posibleng trend line niya sa baba. So, itong connection ng swing low dito, tapos ito pa rin. So, if you're going to look at it this way, pwede mo rin makonsider ulit na malaking falling wedge, mas malaking falling wedge, or triangle na sloping downward, no? Pero, ganun pa rin, kung ipa-plot ko yung swing low dito, tapos sa peak nung area na yan, sa 133, tapos ibibase ko ulit dito sa breakout point niya around this level, makikita natin na yung chart pattern target, kung ito yung gagamitin kong pattern, is 144. So, pag nilagyan ko naman ng horizontal line yan, tapos tatanggalin ko to, makikita nyo na sumasakto siya dito sa all-time high na price ng oil, no, which is around 147.50 or 148. So, ibig sabihin, malapit-lapit na sa 150. So, yung chart pattern target ng mas malaking pattern is 144, tapos yung all-time high ng oil is 147.30. So, pag tinanggal ko lang yung mga ibang drawings para mas maging clear, nakikita natin na itong area na to, yung significant na resistance ng UK oil, ito yung R2, kasi yung swing high niya dito ngayon sa 1.14, yung R1 eh. Tapos, yung chart pattern target along with the all-time high is yung R3. So, ibig sabihin yan, kapag nagpatuloy yung conflict, kasi kakasimula pa lang, di ba? Nasa 1 to 2 weeks pa lang tayo. And ano ba yung rason kung bakit tumaas yung oil ng ganito nung last time na nagkaroon siya ng peak? So, ano ba yung nangyari nung nag-peak yung oil nung 2022 during this period? So, gera pa rin yung rason niyan, which is the Russia and Ukraine war, no, nung around 1Q ng 2022. So, January, February. So, kung susundan lang natin yung mga nangyari in the past, habang tumatagal yung gera, and this time, hindi lang ang issue natin is yung supply but also constraints pagdating sa circulation or logistics kasi dahil sa Strait of Hormuz, 'di ba? So, kung magkakaroon ulit ng disruption doon sa logistic supply tapos patuloy yung gera, which of course affects the Middle East countries na top producers ng oil, pwede pang tulakin yung price ng oil pataas, 'di ba? So, ngayon nasa level siya na naglalaro between 90 to 85 dahil sa pag-drop niya. Pero hindi ibig sabihin nun na tapos na, 'di ba? Unless of course magpakita talaga ng improvements na kung saan mas dumadami na yung dumadaan sa Strait of Hormuz, tapos nade-escalate na yung situation sa Iran mismo. So sa worst case scenario at these levels na abutin ng oil yung prices near R2, so around this level, that's 44 to 49%. So, even possible na 50%. Tapos, kapag inabot niya yung all-time high
na chart pattern target din sa 60%, tapos 65%, ano yung pwedeng maging effect sa PSEI? So, punta naman tayo sa PSEI na chart. So, yung napag-usapan ko last time, every time na tumataas yung oil prices ng at least 10%, yung drop ng PSEI at least 3% down, di ba? So, at these levels, kung magda-drop siya ng 3%, andito pa rin siya sa support level niya na to, which is yung malapit sa 6K na area. That's why I think ito yung S1 na support ng PSEI, no? So, pag nagkataon naman na 20% increase, so pwede ba nating masabi na umabot yung price sa 5.7 or 5.8, no? Syempre pwede. So, ibig sabihin pala, kapag yung price ng oil nag-increase ng 30%, hindi nakakagulat na pumunta yung price ng PSEI dito sa 5.5 to 5.6 na level kasi nasa 9% drop pa yan, no, sa area na to. So, ibig sabihin, this week or in the coming week or probably within this month, if yung price ng oil, no, mag-increase pa ng more than 10% but under 30%, ito yung mga levels na pwedeng puntahan ng PSEI. Pero based dito sa chart patterns na nalagay ko, kapag naabot niya yung 50% to 65%, ibig sabihin, dodoble pa yung potential na drop na gawin ng PSEI, di ba? So, that means, if oil prices reach those levels, pwede pang mabutas yung 5.5 na level na to, no? So, tingnan natin kung ano yung mga potential na support area ng PSEI. So, dito sa 5.4, may potential na support dyan, although I think very minor na support. And of course, yung 5K, no, dahil significant psych support yan. So kung titingnan natin yung price ng PSEI in relation sa kailangan niyang percentage drop na gawin, sa levels niya na to ngayon, pag nag-drop siya dito sa 5.3, nasa 12% yon. So, ayan yung posibleng mangyari kapag nagkaroon ng more than 30% drop. And pag natuloy yung price targets na 50 to 60% ng oil, that means it's a potential 18% drop for the PSEI. So, depende, pwede pang umabot ng 20%, no, kung bababa pa siya ng 5K. So, ayan yung mga key levels ng PSEI when it comes to the support. So, ayan yung itsura kapag nagkaroon ng worst case scenario or patuloy yung negative na nangyayari tapos patuloy yung pag-increase ng price ng oil, no? So, tingnan naman natin ngayon yung key areas ng PSEI in the event na bumaba yung price ng oil, no? So, tatanggalin ko muna yung ibang mga price ranges dito and then ano ba yung mga potential na resistance ng PSEI? So, meron tayo ditong gap that was created because of the sudden surge of oil prices. And kailan ba nangyari yung gap na yan? So, March 6 tapos March 9, no? So, over the weekend kasi nagkaroon ng sobrang negative na event dun sa Middle East kung saan sinabi talaga nila na closed yung Strait of Hormuz tapos na-bomb pa yung mga ibang oil structures ng Iran. So, kung titingnan natin yung daily chart ng UK oil, eto siya, March 6 tapos March 8 tapos March 9, yung gap ng UK oil na fill na. So, ito siya, yung ginawa niyang move over the weekend. So, yung March 6 tapos March 8, di ba? Ito. Pero sa PSEI, hindi pa rin nagfi-fill yung gap, which tells us na despite nag-improve na yung prices ng oil at bumaba na siya, hindi enough na reason yon para magkaroon ng full recovery yung PSEI. Kasi kung susundan lang natin yung chart patterns, di ba dapat nag-fill na yung price ng oil. So, itong PSEI dapat bumalik na siya dito at least sa 6.3. Of course, hindi siya nangyayari kasi although nag-recover yung price ng oil sa global markets, hindi naman ibig sabihin nun na nag-recover din agad yung economy ng Philippines, no? Andyan pa rin yung mataas na price ng byproducts ng oil. It's still affecting majority of the industries ng mga sectors sa Philippines. So, I think it will take a lot more than just crude oil prices dropping para makabalik yung PSEI sa 6.3. So, I think market participants are factoring in na it's either yung oil mag-consolidate na dito below ng 90 price level
or di kaya bumaba siya ulit towards the 65 to 70 na price area, no? And I think mahihirapan pa yung mangyari kasi ayun pa yung levels nang wala pang kahit anong nangyayaring mga issues, 'di ba? So, if we want the PSEI to go back dun sa levels niya na above ng 64, 65, syempre kailangan wala ng issues pagdating sa Middle East, tapos okay na ulit yung flow ng logistics supply chain. So, oil prices need to go lower and stabilize, tapos wala nang issues pagdating sa supply chains, no? So, sa ngayon, mataas yung chance na kung magko-consolidate lang yung oil, assume lang natin na hindi na siya tataas, then it's possible na yung PSEI mag-consolidate lang dito sa level na to. Na kung saan, ito na yung current floor niya, yung around 5.9 to 6K, tapos maglalaro lang siya dito sa 6.2 na level up until magkaroon na ng improvement na sinabi ko nga kanina sa Middle East. So, kapag nagkaroon pa ng any type of bad news tapos pumalo ulit yung price ng oil, then mataas yung chance syempre na mahulog pa siya dito sa levels na to, sa S1 na support, bago niya puntahan yung 5.857 or ito nga, yung 5.556 na napag-usapan ko din kanina. So, magko-consolidate yung PSEI kung walang masyadong mangyayari sa oil, tapos most likely, no, pag lumabas na yung balita na nag-i-improve na yung supply chains or wala nang issue pagdating sa pagdaan sa Strait of Hormuz, I think ayun na yung reason para magpapa-re-rate sa PSEI pabalik ng at least 6.3 man lang. Pero yung pagbalik niya sa 6.5 papunta dito sa 6.7 na area na pupuntahan niya dapat, I think malabo pa yun sa short term, no? So, medium term siguro posible, but for the short term, I think sobrang baba nung chance na mangyari agad yun. So, ayun lang, that ends this video talking about all chart patterns to watch out for starting this week up until this month. So, if you found value sa video na to and learned a lot, don't forget to like this video and subscribe to this channel. So, you'll be updated sa future videos na i-upload ko, lalo na sa mga video updates regarding the Middle East conflict, oil prices, and its relation to the PSEI.